If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siyempre, kung sino yung may power, dapat siya yung lumapit sa mga Duterte. Diba ang presidente ang may power? Kasi gusto ni BBM makipagbati sa mga Duterte. Siyempre, ang unang hakbang, pauwin si President Duterte. Pinadala nyo sa dahig. Yung Elder Duterte, siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Yung nakaraang 6 na taon, ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya. Open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, no. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. and that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know what will come up. What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge at the... I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway.